mo sabihin sa akin naniniwala ka sa mga sinasabi ni Emma. Georgia is not capable of doing that. Burning a nursery? My God, that's ridiculous. Oo nga, sir. Tsaka buntis siya kay Sydney that time. Hindi naman siya siguro gagawa ng krimen as big as that. Aba, hindi natin alam yan. Ang galing magpaikot ng ulo ng tao si Georgia. And besides, may record na sa akin na nagsisinungaling. Sinungaling ang babae niya. Hindi siya buntis. Mapanggap lamang siya, sir. Wala naman siya katibayan eh. Yung lalaking nagmamanan sa bahay eh. Magkakilala kayo? Maniwala ka naman sa akin. Napinsan ko yun. Inutusan siya ng nanay ko para hut-hutan ako ng pera. Pinsan mo yun? Pinsan mo ba si Georgia? Hoy, sumagot ka! Hindi ko pinsan si Georgia. Hindi na talaga mauulit. Hindi ko napapaluin si Sydney. Georgia, tutuparin mo yung pangako mo kay Sydney. Umayas ka doon ka sa Eva mo! Georgia! Oo nga, noon yun. But people change, you know. People change, but I cannot forget. So, unang-una, nagsinungaling na siya. Dahil sinabi niya na buntis siya, di ba? Pagkatapos yung kay Dave, nagsinungaling siya. I have all the reason to doubt her. Saan ka pupunta? Alamin ko ang katotohanan. Bukod dito, napag-alaman namin na nasa drug list siya sa barangay. May mga naging atraso siya sa ibang tao. Kaya hindi namin na-pinpoint kung sino gumawa nito sa kanya. Yung execution style na nangyari sa kanya is consistent sa mga biktima ng drug list. Hindi ba ho kayo nakakita ng anggulo na baka sakaling si Georgia ay ang nagpasimuno nito? Nakausap ko si Emma. Ang sabi sa akin, may posibilidad na involved si Georgia dahil sinabi ni Brian. Nabanggitin ho ni Mrs. Jesus, pero mahirap pong patunayan dahil patay na ho si Brian. Hearsay ho ang ebidensya ni Miss Emma. Yun ang naging basis sa complaint affidavit laban kay Miss Georgia. Pero teka muna, meron hong posibilidad. Nasa preliminary investigation ho ang kaso nila. Antayin na lang ho natin ang fiscal sa resolution.